Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid na nanonood ngayon. Napakaganda ng umaga na ito na binigay sa atin ng aming Panginoong Diyos. Ang pagkakabukas ng ating mga mata sa umaga na ito ay hindi aksidente, hindi rin pagkakataon lamang, kundi isang malaking biyaya mula sa aming mapagmahal na Ama sa langit. Ang bawat paghinga natin ngayong umaga, ang bawat tibok ng aming puso, ang bawat galaw ng aming katawan ay patunay na buhay pa tayo at may mga bagong plano ang Diyos para sa aming buhay ngayong araw na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil binigyan pa niya tayo ng pagkakataong makita ang bagong araw na ito. Hindi natin kailanman dapat ituring na karaniwang bagay ang pagkakaroon natin ng buhay ngayong umaga. Maraming tao ang natulog kagabi, ngunit hindi na nagising. Maraming tao ang nanalangin na makakita pa sana ng bagong araw, ngunit hindi na natupad. Ngunit tayo dito, buhay pa tayo, nandito pa tayo, at handang tumanggap ng mga biyayang nakaabang para sa atin ngayong araw. Salamat sa Diyos dahil pinili niya tayong maging buhay pa ngayong araw na ito. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa pagsisimula ng araw ng may panalangin, pagsisimula ng araw ng nakatingin sa Diyos, pagsisimula ng araw ng may pag-asa at walang takot. Ang Diyos ay nais na simulan natin ang bawat araw ng nakikipag-ugnayan sa Kanya, ng nakikipag-usap sa Kanya, at nang sumusuko sa Kanya ang lahat ng mga planong gagawin natin ngayong araw. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang ritual o gawain na ginagawa natin dahil nakasanayan na, kundi isang matalik na pakikipag-usap sa aming lumikha, isang pagkilala na wala tayong magagawa kung wala ang Kanyang gabay at tulong. Ang aming bersikulo para ngayong araw ay mula sa awit 143:8 na nagsasabi, "Iparinig mo sa akin sa umaga ang inyong kagandahang loob, sapagkat sa inyo ako tumitiwala. Ipakita ninyo sa akin ang daang dapat kong lakbayin, sapagkat sa inyo ko itinataas ang aking kaluluwa." Napakagandang bersikulo ito dahil ipinapakita nito ang tamang pag-attitude natin sa umaga. Hindi dapat natin simulan ang araw ng nagtitiwala sa aming sariling kakayahan, sa aming sariling talino o sa aming sariling lakas. Dapat natin simulan ang araw ng nagtitiwala sa Diyos, nang humihiling ng Kanyang gabay at nang nananalangin na ipakita niya sa atin ang tamang landas na dapat nating tahakin. Ang kagandahang loob ng Diyos ay kailangan nating marinig sa umaga dahil ito ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa para sa buong araw. Kapag nagsisimula tayo ng araw nang hindi nakakarinog sa kagandahang loob ng Diyos, madaling maging negatibo ang aming pananaw, madaling manghina ang aming loob at madaling sumuko sa mga hamon na darating. Ngunit kapag nagsisimula tayo ng araw nang nakakarinog sa mga salita ng Diyos na puno ng pag-ibig at pag-asa, makakayanan natin ang lahat ng darating na pagsubok sa araw na ito. Mga kapatid, samahan ninyo ako ngayong umaga habang nanalangin tayo. Huwag kayong maging tahimik na nakikinig lamang, kundi makiisa kayo sa panalangin natin. Mag-amen kayo, sumama kayo sa aming mga hiling, at hayaan ninyong marinig ng Diyos ang inyong mga puso habang nanalangin tayo. Ang panalangin ay hindi solong gawain. Ito ay sama-samang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at sama-samang pagsusuko sa Kanyang kalooban. Magsimula na tayo sa panalangin natin ngayong umaga. Ipasara ninyo ang inyong mga mata. Itaas ninyo ang inyong mga kamay kung gusto ninyo. At hayaan ninyong mag-focus ang inyong mga isipan sa Diyos habang nanalangin tayo. Aming mahal na Ama sa kalangitan, Ikaw na siyang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Ikaw na siyang Hari ng lahat ng mga hari. Ikaw na siyang may hawak sa buong sansinukob. Lumapit kami sa inyong trono ng biyaya ngayong umaga na ito, nang may lubos na paggalang at pagmamahal.
Salamat po sa inyo dahil binuksan pa ninyo ang aming mga mata ngayong umaga. Salamat po dahil binigyan pa ninyo kami ng pagkakataong makahinga ng maluwag. Salamat po dahil ang aming mga puso ay tumitibok pa rin ng maayos. At salamat po dahil ang aming mga isipan ay malinaw pa rin upang makakaisip ng mga magagandang bagay. Salamat po sa inyo, Panginoong Diyos, dahil sa nakaraang gabi na pinagbigay ninyo sa amin. Salamat po dahil nakatulog kami ng payapa at walang panganib na dumating sa amin. Salamat po dahil ang aming mga pamilya ay ligtas pa rin. Salamat po dahil ang aming mga tahanan ay nanatiling protektado sa ilalim ng inyong mga pakpak. Salamat po dahil sa lahat ng mga biyayang natanggap namin hindi lamang ngayong umaga, kundi mula pa noong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo at mga nakaraang buwan. Ang bawat araw na dumaan sa aming buhay ay puno ng inyong mga biyaya kahit na hindi namin laging napapansin o napapahalagahan. Panginoong Diyos, narito po kami sa inyong presensya ngayong umaga, hindi dahil deserving kami o dahil may magandang ginawa kami kahapon, kundi dahil sa inyong walang hanggang pag-ibig at habag sa amin. Alam po namin na ang inyong presensya ay laging kasama namin. Alam po namin na hindi kayo tumitigil sa pagmamahal sa amin kahit na may mga pagkakataon na nalalayo kami sa inyo o nakakalimutan namin ang pakikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po dahil ang inyong pag-ibig ay hindi umaasa sa aming ginagawa, kundi batay sa inyong karakter na walang hanggang pag-ibig. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, nais naming pag-usapan ang kahalagahan ng pagsisimula ng araw ng may tamang perspektibo, ng pagsisimula ng araw ng nakafocus sa inyo, at ng pagsisimula ng araw ng handang tumanggap sa lahat ng mga plano ninyo para sa aming buhay. Marami po sa amin ang nagsisimula ng araw ng puno ng alalahanin, nagsisimula ng araw ng takot sa mga mangyayari, nagsisimula ng araw ng negatibo ang pag-iisip tungkol sa mga posibilidad. Ngunit gusto po ninyo na magsimula kami ng araw ng may pag-asa, ng may tiwala sa inyong mga plano at ng handang tumanggap sa lahat ng mga biyayang nakaabang para sa amin. Ang versikulo sa Awit 143:8 ay nagtuturo sa amin ng tamang attitude sa umaga. Iparinig mo sa akin sa umaga ang inyong kagandahang loob. Ibig sabihin nito, kailangan namin marinig ang inyong mga salita ng pag-ibig. Kailangan namin marinig ang inyong mga pangako. Kailangan namin marinig ang inyong mga salita ng pag-asa bago pa namin simulan ang mga aktibidad ng araw. Hindi tayo dapat magsimula ng araw nang pakikinggan muna ang mga balita na puro masasama. Hindi tayo dapat magsimula ng araw nang iniisip muna ang mga problema natin, kundi dapat natin simulan ang araw nang pakikinggan muna ang boses ninyo, ang inyong mga salita ng pag-asa at pagmamahal. Sapagkat sa inyo ako tumitiwala, narito ang foundation ng aming araw, ang pagtitiwala sa inyo. Hindi pagtitiwala sa aming mga kakayahan, hindi pagtitiwala sa mga taong nakapaligid sa amin, hindi pagtitiwala sa mga sirkumstansya, kundi pagtitiwala sa inyong karakter, sa inyong mga pangako, at sa inyong mga plano para sa aming buhay. Ang araw na nagsisimula sa pagtitiwala sa inyo ay araw na siguradong may magagandang mangyayari dahil kayo ay maaasahan, kayo ay hindi nagkukulang, at kayo ay hindi sumusuko sa mga anak ninyo. Ipakita ninyo sa akin ang daang dapat kong lakbayin. Ito ang tamang panalangin sa umaga, ang paghiling ng gabay para sa mga desisyon na gagawin natin sa araw na ito. May mga pagkakataon na akala natin alam na natin ang mga dapat gawin. Akala natin clear na sa amin ang mga dapat piliin. Ngunit ang katotohanan ay kailangan pa rin natin ng inyong gabay sa bawat hakbang na aming gagawin. Ang mga plano ninyo ay mas mataas kaysa sa aming mga plano. Ang mga pag-iisip ninyo ay mas mataas kaysa sa aming mga pag-iisip. Panginoong Diyos, alam po namin na bilang mga tao, may mga limitasyon kami sa pag-unawa sa mga nangyayari sa aming paligid.
May mga pagkakataon na hindi namin maintindihan kung bakit may mga hirap na dumarating sa aming buhay. May mga pagkakataon na hindi namin nakikita ang mga good na pwedeng lumabas sa mga challenging situations na kinakaharap namin. Ngunit nagtitiwala po kami na kayo ay gumagana para sa aming kabutihan. Nagtitiwala po kami na ang lahat ng mga pangyayari sa aming buhay ay dumadaan sa inyong mga kamay bago dumating sa amin. Hinihingi po namin sa inyo ngayong umaga na bigyan ninyo kami ng strength para sa mga hamon na darating ngayong araw. Alam po namin na hindi lahat ng araw ay magiging madali. Alam po namin na may mga pagkakataon na darating ang mga sitwasyon na magtetest sa aming faith, na magtetest sa aming patience, na magtetest sa aming love para sa ibang tao. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi po namin na maging malakas ang aming loob dahil sa presence ninyo sa aming buhay. Hinihingi po rin namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng wisdom sa paggawa ng mga desisyon ngayong araw. May mga pagkakataon na may mga choices na kailangan namin gawin, may mga decisions na kailangan namin gumawa na makakaapekto sa aming future o sa future ng aming mga pamilya. Hinihingi po namin na gabayan ninyo ang aming isipan, gabayan ninyo ang aming mga puso, at gabayan ninyo ang aming mga bibig upang ang mga salitang lalabas sa amin ay makakagawa ng magagandang resulta. Hinihingi po namin sa inyo na protektahan ninyo kami mula sa lahat ng masasama ngayong araw. Protektahan ninyo kami mula sa mga aksidente. Protektahan ninyo kami mula sa mga taong may masasamang balak sa amin. Protektahan ninyo kami mula sa mga sakit at karamdaman. At protektahan ninyo kami mula sa lahat ng gawang malisya ng kaaway. Sumalangit nawa, Panginoong Diyos, na maging safe kaming lahat sa pag-travel namin, maging safe kami sa aming mga trabaho, at maging safe ang aming mga pamilya habang wala kami sa bahay. Hinihingi po rin namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng opportunities ngayong araw na makatulong sa ibang tao. Gusto po namin maging blessing sa ibang tao. Gusto po namin na magamit ninyo ang aming buhay para magdala ng hope sa mga taong hopeless, para magdala ng joy sa mga taong malungkot, para magdala ng peace sa mga taong stressed. Ipakita po ninyo sa amin kung sino ang mga taong pwede namin tulungan ngayong araw at bigyan ninyo kami ng resources at ability para makatulong. Hinihingi po namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng grateful heart sa buong araw na ito. May mga pagkakataon na nagiging focus tayo sa mga kulang sa aming buhay. Nagiging focus tayo sa mga hindi pa namin natitikman o nararanasan at nakakalimutan namin ang mga biyayang nasa harap na namin. Turuan po ninyo kami na maging grateful sa maliliit na bagay, maging grateful sa mga simpleng biyaya, at maging grateful kahit na sa mga experiences na hindi namin initially nakikita na blessing pero part ng inyong plan para sa aming growth. Panginoong Diyos, habang nagsisimula ang araw na ito, naalala namin ang mga salita sa Isaiah 43:19 na nagsasabi, "Masdan, gagawin ko ang bagong bagay. Ngayon ay susumibol na. Hindi ba ninyo makikilala? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto." Salamat po dahil ang bawat araw na binibigay ninyo sa amin ay pagkakataon para sa mga bagong simula, pagkakataon para sa mga bagong biyaya, pagkakataon para sa mga bagong breakthrough. Ang mga bagay na hindi pa namin nararanasan sa nakaraan ay pwedeng mangyari ngayong araw na ito dahil kayo ay Diyos ng mga himala at mga imposibleng bagay. Naalala rin namin ang salita sa Jeremias 29:11, "Sapagkat ako ay nakakaalam ng mga naiisip ko tungkol sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga kaisipang pangkapakanan at hindi pangkapahamakan upang magbigay sa inyo ng pag-asa sa inyong kahuli-hulihang araw." Salamat po dahil ang lahat ng mga plano ninyo para sa amin ay para sa aming kabutihan, para sa aming growth at para sa aming blessing. Kahit na may mga pagkakataon na hindi namin maintindihan ang mga nangyayari,
Nagtitiwala po kami na ang lahat ay magiging part ng inyong masterpiece sa aming buhay. Ang Proverbios 3:5-6 ay nagsasabi din, "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag mong pagkakatiwalaang mabuti ang iyong sariling unawa. Sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin ninyo siya at kaniyang igugupit ang inyong mga landas." Ito po ang gusto naming gawin ngayong araw. Ang tumiwalang lubos sa inyo, hindi umasa sa aming sariling kakayahan, at kilalanin kayo sa lahat ng mga gagawin namin. Kapag ginagawa namin ito, alam po namin na igugupit ninyo ang aming mga landas. Ibig sabihin ay gagawing tuwid, gagawing maayos, at gagawing blessed ang aming mga daan. Naalala rin namin ang mga salita ni Jesus sa Juan 6:24. "Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihiling sa aking pangalan. Humingi kayo at makatanggap kayo, upang ang inyong kagalakan ay maging lubos." Salamat po dahil binigyan ninyo kami ng pribilehiyo na makahingi sa pangalan ni Jesus. Ang mga panalangin namin ngayong umaga ay ginagawa namin sa pangalan ni Jesus, at nagtitiwala po kami na marinig ninyo ang mga ito dahil si Jesus ang aming mediator, si Jesus ang aming advocate sa inyo. Ang 1 Thessalonica 5:16-18 ay nagtuturo din sa amin, "Magalak kayo palagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong nasa kay Kristo Jesus." Pangako po namin sa inyo ngayong araw na susubukan naming maging joyful sa lahat ng sitwasyon. Patuloy kaming manalangin sa buong araw at magpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang matatanggap namin, malaki man o maliit. Panginoong Diyos, habang napatitindihan namin ang kahalagahan ng pagsisimula ng araw nang nakafocus sa inyo, gusto rin po namin ngayong umaga na mag-intercede para sa aming mga pamilya. Alam po namin na ang pamilya ay isa sa mga pinakamahalaga ninyong institusyon sa mundo, at gusto po namin na magiging blessed ang aming mga pamilya sa pamamagitan ng aming mga panalangin. Nagsisimula po kami sa pag-pray para sa aming mga asawa. Sa mga kapatid na may asawa na nanonood ngayon, sama-sama natin i-lift up ang aming mga asawa sa harap ng Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po sa mga asawang binigay ninyo sa amin. Salamat po dahil hindi ninyo kami iniwan na mag-isa, kundi binigyan ninyo kami ng partner sa buhay, ng kasama sa pagharap sa mga hamon ng buhay, ng taong makakapag-encourage sa amin kapag nahihirapan kami, at ng taong makakasama namin sa paggawa ng mga desisyon na importante. Hinihingi po namin sa inyo na patuloy ninyong gabayan ang aming mga asawa sa lahat ng mga ginagawa nila. Bigyan po ninyo sila ng lakas ng katawan upang makayanan nila ang mga responsibilidad na meron sila sa bahay, sa trabaho at sa ibang mga commitments. Bigyan po ninyo sila ng peace of mind, lalo na kung may mga alalahanin sila o mga stress na dala-dala. Ipakita po ninyo sa kanila na kayo ay kasama nila sa lahat ng mga ginagawa nila, at na hindi kayo mag-a-abandon sa kanila sa mga oras na kailangan nila kayo. Hinihingi po rin namin na protektahan ninyo ang aming mga asawa sa lahat ng mga panganib ngayong araw. Protektahan po ninyo sila habang naglalakbay, protektahan po ninyo sila sa kanilang mga trabaho. Protektahan po ninyo sila mula sa mga taong may masasamang intensyon, at protektahan po ninyo sila mula sa lahat ng uri ng karamdaman o sakit. Sumalangit nawa na maging healthy sila, maging safe sila, at makauwi sila sa amin ng walang problema. Para sa mga single na nanonood ngayon, hinihingi rin po namin na kung nais ninyo na magkaroon ng life partner, ipakita po ninyo sa kanila ang tamang tao sa tamang oras at sa tamang paraan. Huwag po ninyong hayaan na mapunta sila sa mga relasyon na hindi magdudulot ng kabutihan sa kanilang spiritual life o sa kanilang overall well-being. Gabayan po ninyo sila sa pagpili ng taong makakatulong sa kanila na lumapit pa sa inyo, hindi malayo. Panginoong Diyos, gusto rin po namin mag-pray para sa aming mga anak.
Sa mga kapatid na may mga anak na nanonood ngayon, alam po natin na ang mga anak ay isa sa mga pinakamalaking blessing na pwedeng matanggap ng isang tao, pero sabay doon ay malaking responsibilidad din. Salamat po sa mga anak na binigay ninyo sa amin. Salamat po dahil ginawa ninyo kaming instruments para magkaroon sila ng buhay, at salamat po dahil pinagkatiwala ninyo sa amin ang mga bata na ito. Hinihingi po namin sa inyo na gabayan ninyo ang aming mga anak sa lahat ng mga stages ng kanilang growth. Para sa mga baby pa, hinihingi po namin na maging healthy sila, na walang mga sakit na dadapo sa kanila at na magkaroon sila ng normal na development. Para sa mga school age na, hinihingi po namin na maging matalino sila sa studies, na magkaroon sila ng mga magagandang friends na hindi sila masasama sa mali, at na matuto silang umibig sa inyo mula pa sa murang edad. Para sa mga teenagers na anak, alam po namin na ito ang pinakamahirap na stage dahil dito sila nagiging curious sa maraming bagay, dito sila nagiging rebellious, at dito sila nagiging susceptible sa mga negative influences mula sa kanilang mga peers o mula sa media. Hinihingi po namin na protektahan ninyo sila mula sa drugs, protektahan ninyo sila mula sa early sexual activity, protektahan ninyo sila mula sa mga gang o sa mga masasamang barkada, at protektahan ninyo sila mula sa lahat ng mga bagay na makakasama sa kanilang future. Bigyan po ninyo ang aming mga teenage children ng wisdom para makagawa sila ng mga tamang desisyon kahit na wala kami sa tabi nila. Turuan po ninyo sila na ang mga values na itinuro namin sa kanila ay important, at na ang mga rules na ginawa namin para sa kanila ay para sa kanilang protection, hindi para maging masungit kami o para kontrolin sila. Para sa mga adult children na namin, hinihingi po namin na patuloy ninyong gabayan sila sa kanilang mga career, sa kanilang mga relasyon, at sa kanilang spiritual journey. Kahit na matatanda na sila at may sarili na silang mga desisyon na ginagawa, patuloy po namin silang aalagaan sa panalangin, at patuloy po namin ipapaalala sa kanila na mahal namin sila at na mahal din ninyo sila. Panginoong Diyos, hinihingi rin po namin na turuan ninyo kaming mga magulang na maging good example sa aming mga anak. Minsan po kasi, mas maraming natutuhan ang mga anak mula sa nakikita nila sa amin kaysa sa sinasabi namin sa kanila. Turuan po ninyo kami na maging patient sa kanila, na maging understanding sa kanilang mga mistakes, at na maging loving sa kanilang mga shortcomings. Hindi po namin gusto na maging perfect parents dahil alam po namin na walang perfect na tao. Pero hinihingi po namin na maging good examples kami ng mga taong sumusunod sa inyo. Salamat din po sa aming mga magulang na naging dahilan kung bakit nandito kami ngayon. Para sa mga magulang na buhay pa, hinihingi po namin na patuloy ninyong gabayan sila, bigyan ninyo sila ng magandang kalusugan, at ipakita ninyo sa kanila na grateful kami sa lahat ng mga ginawa nila para sa amin nung bata pa kami. Para sa mga magulang na nasa heaven na, salamat po sa mga good memories na naiwan nila sa amin, at sa mga good values na naiturod nila sa amin na ginagamit pa namin hanggang ngayon. Panginoong Diyos, gusto rin po namin mag-intercede ngayong umaga para sa aming physical health at sa health ng aming mga pamilya. Salamat po dahil ang katawan na binigay ninyo sa amin ay fearfully and wonderfully made. Salamat po dahil ang bawat organ sa aming katawan ay gumagana ng maayos. Salamat po dahil ang aming immune system ay nakakapagprotekta sa amin mula sa mga virus at bakterya na nakapaligid sa amin. Hinihingi po namin sa inyo na patuloy ninyong panatiliin ang aming katawan na maging healthy at maging strong. Hinihingi po namin na ang aming mga puso ay mag-function ng normal, na ang aming blood pressure ay nasa tamang level, na ang aming blood sugar ay hindi tumaas o bumaba ng sobra, at na ang lahat ng mga vital organs namin ay magpatuloy na gumana ng maayos. Kung may mga existing conditions po na meron kami, hinihingi po namin na gamutin ninyo ang mga ito,
O kaya ay turuan ninyo kami kung paano mag-manage ng maayos para hindi lumala. Hinihingi rin po namin na turuan ninyo kami na mag-take care ng aming mga katawan. Minsan po kasi napapabaya namin ang aming health dahil busy tayo sa work, busy tayo sa pamilya, or busy tayo sa ibang mga bagay. Turuan po ninyo kami na mag-exercise regularly, na kumain ng mga healthy foods, na uminom ng enough water, na magkaroon ng sufficient rest at sleep, at na mag-avoid sa mga bagay na nakakasama sa aming katawan tulad ng excessive alcohol, smoking, o pagkain ng maraming processed foods. Panginoong Diyos, para sa mga kapatid namin na may mga specific health challenges ngayon, hinihingi po namin na damhan ninyo sila sa special na paraan. Para sa mga may diabetes, hypertension, heart problems, kidney problems, liver problems o anumang chronic illness. Hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng strength para ma-manage ang kanilang condition, na magkaroon sila ng access sa mga tamang medical care at na magkaroon sila ng enough resources para sa kanilang medications at treatments. Para sa mga kapatid namin na naghihirap sa mental health issues tulad ng depression, anxiety, PTSD o iba pang mga kondisyon, hinihingi po namin na ipakita ninyo sa kanila na hindi sila alone sa kanilang struggle, na may mga tao na willing tumulong sa kanila at na may hope pa sa kanilang situation. Bigyan po ninyo sila ng courage na humingi ng tulong mula sa mga professionals at alisin ninyo sa kanila ang stigma o hiya na nararamdaman nila sa kanilang condition. Panginoong Diyos, ngayong umaga ay gusto rin po namin mag-pray para sa deliverance, para sa mga kapatid namin na may mga bondage sa kanilang buhay na kailangan nilang malabanan. Alam po namin na si Satan ay real at na ginagawa niya ang lahat para masira ang aming relationship sa inyo at para masira ang aming mga buhay. Ngunit alam din po namin na mas malakas kayo kaysa sa Kanya at na sa pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan kaming manalo sa lahat ng mga pakana niya. Para sa mga kapatid namin na may addiction sa alcohol, sa drugs, sa gambling, sa pornography o sa anumang bagay na kumukontrol sa kanilang buhay, hinihingi po namin na palayain ninyo sila mula sa mga chains na yan. Ipakita po ninyo sa kanila na may way out, na hindi hopeless ang kanilang situation at na handang tumulong sa kanila ang mga taong nakapaligid sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng strength na tumanggap ng help at sumuko sa treatment programs o counseling na makakatulong sa kanila. Para sa mga kapatid namin na may mga fear na hindi nila ma-overcome, takot sa death, takot sa failure, takot sa rejection, takot sa public speaking, or anumang uri ng takot na humahawak sa kanila, hinihingi po namin na palitan ninyo ang fear na yan ng faith. Ang 2 Timoteo 1:7 ay nagsasabi na hindi binigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng maayos na pag-iisip. Ipaalala po ninyo sa kanila na mas malakas kayo kaysa sa anumang bagay na kinatakutan nila. Para sa mga kapatid namin na may mga resentment, bitterness o hindi mapatawad na mga tao sa kanilang buhay, hinihingi po namin na turuan ninyo sila kung paano mag-forgive. Alam po namin na hindi madaling magpatawad, lalo na kung malaking damage ang ginawa sa kanila ng ibang tao. Pero alam din po namin na ang hindi pagpapatawad ay tulad din ng poison na nakakasama sa sariling katawan. Bigyan po ninyo sila ng grace na magpatawad, hindi para sa benefit ng taong nag-hurt sa kanila, kundi para sa kanilang sariling freedom at peace. Panginoong Diyos, may mga specific situations din po na gusto namin i-lift up sa inyo ngayong umaga. Para sa mga kapatid namin na naghahanap pa ng trabaho, hinihingi po namin na magbukas kayo ng mga doors ng opportunity para sa kanila. Ipakita po ninyo sa kanila ang mga job openings na suitable sa kanilang skills at experience. Bigyan po ninyo sila ng favor sa mga interviews na dadaanan nila at i-connect po ninyo sila sa mga taong makakatulong sa kanila na makahanap ng work.
Para sa mga kapatid namin na may business na hirap sa ngayon, hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa paggawa ng mga business decisions, na magkaroon sila ng mga customers na loyal sa kanila at na mag-improve ang kanilang financial situation. Turuan po ninyo sila kung paano mag-manage ng business na God-honoring, na hindi lang focused sa profit, kundi pati na rin sa pagtulong sa community at sa mga employees nila. Para sa mga kapatid namin na may mga legal problems o kaso na kinakaharap, hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng magagaling na lawyers na honest at competent, na ang mga judges na maghahandle ng kanilang cases ay maging fair at just, at na ang truth ay lumabas sa lahat ng mga proceedings. Kung innocent sila, hinihingi po namin na mabindicate sila. Kung may ginawa talaga silang mali, hinihingi po namin na magkaroon sila ng genuine repentance at na matuto sila mula sa kanilang mistakes. Para sa mga kapatid namin na may problema sa relationships, may away sa mga kapatid, may misunderstanding sa mga friends, may conflict sa mga co-workers, hinihingi po namin na turuan ninyo silang lahat kung paano mag-reconcile. Bigyan po ninyo sila ng humility na mag-apologize kung sila ang may mali. Bigyan po ninyo sila ng grace na magpatawad kung sila ang na-offend. At bigyan po ninyo sila ng wisdom para sa future relationships, para hindi na maulit ang mga ganitong problema. Para sa mga kapatid namin na may mga anak na prodigal, na lumayo sa family, na nasa maling daan, hinihingi po namin na hindi ninyo silang sukuan. Tulad ng prodigal son sa parable ni Jesus, hinihingi po namin na dumating ang araw na ma-realize ng mga anak na ito na mas maganda ang buhay sa family kaysa sa mga ginagawa nilang nakakasama. Bigyan po ninyo ang mga magulang ng strength at patience habang naghihintay sila na bumalik ang kanilang mga anak. Panginoong Diyos, gusto rin po namin mag-intercede para sa aming nation, para sa Pilipinas. Salamat po dahil pinanganak kami sa bansang ito, salamat po dahil Pilipino kami, at salamat po sa lahat ng mga magagandang attributes ng mga Pilipino na binigay ninyo sa amin. Ang pagiging hospitable, ang pagiging family-oriented, ang pagiging resilient sa mga trials, at ang pagiging creative sa paghahanap ng solution sa mga problems. Hinihingi po namin sa inyo na gabayan ninyo ang aming mga leaders sa lahat ng levels, mula sa president hanggang sa mga local officials. Bigyan po ninyo sila ng wisdom sa paggawa ng mga policies na makakatulong sa economic growth ng bansa, na makakatulong sa pagbabawas ng poverty, na makakatulong sa pagpapabuti ng education system, at na makakatulong sa pagpapabuti ng healthcare system. Hinihingi po rin namin na protektahan ninyo ang aming bansa mula sa mga natural disasters. Alam po namin na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at na prone tayo sa mga earthquakes, typhoons, volcanic eruptions at iba pang natural calamities. Hinihingi po namin na kung may mga disasters man na darating, hinihingi po namin na ma-minimize ang damage at na walang mawawalang buhay. Para sa mga OFW families namin, hinihingi po namin na protektahan ninyo ang mga OFW namin sa lahat ng mga bansang pinagtatrabahuan nila. Bigyan po ninyo sila ng magagandang employers na hindi sila abusuhan. Bigyan po ninyo sila ng good health para makayanan nila ang kanilang work. At bigyan po ninyo sila ng opportunity na makasave ng pera para sa kanilang mga pamilya. Hinihingi rin po namin na magkaroon sila ng regular communication sa kanilang mga pamilya at na hindi masyadong mahaba ang separasyon. Panginoong Diyos, gusto rin po namin mag-pray para sa church, para sa body ni Kristo sa buong mundo. Salamat po sa church na ginawa ninyo. Salamat po dahil binigay ninyo sa amin ang privilege na maging part ng family ninyo. At salamat po sa mga spiritual leaders na ginagamit ninyo para turuan kami at gabayan kami sa aming spiritual growth. Hinihingi po namin sa inyo na patuloy ninyong gumana sa mga puso ng mga pastors, ng mga church leaders at ng mga workers sa church.
Bigyan po ninyo sila ng fresh anointing para sa ministry. Bigyan po ninyo sila ng wisdom sa pagtuturo ng word ninyo at protektahan po ninyo sila mula sa mga temptation na pwedeng masira sa kanilang ministry at sa kanilang personal life. Hinihingi rin po namin na magkakaroon ng unity sa mga churches. Minsan po kasi may mga divisions na nangyayari dahil sa mga doctrinal differences or dahil sa mga personal conflicts between leaders. Hinihingi po namin na turuan ninyo ang church leaders na mag-focus sa mga common beliefs namin bilang Christians at na mag-work together para sa advancement ng kingdom ninyo. Para sa mga kapatid namin na hindi pa born again, na hindi pa tumanggap kay Jesus bilang personal Lord and Savior, hinihingi po namin na gumana kayo sa kanilang mga puso. Ipakita po ninyo sa kanila ang kanilang need para kay Jesus. Ipakita po ninyo sa kanila na ang lahat ng mga ginagawa nila para ma-earn ang salvation ay hindi sapat. At ipakita po ninyo sa kanila na si Jesus lang ang way para makapasok sa heaven. Gamitin po ninyo ang mga born-again Christians na nakapaligid sa kanila para maging good witnesses. Turuan po ninyo kami na hindi maging judgmental sa kanila, kundi maging loving, maging patient, at maging good examples ng transformed life. Hinihingi po namin na sa pamamagitan ng aming lifestyle, makita nila ang difference na ginawa ninyo sa aming buhay at magkakaroon din sila ng interest na malaman kung paano nila makakamtan ang same transformation. Panginoong Diyos, gusto rin po namin mag-pray para sa community ng channel na ito, para sa lahat ng mga taong nanonood ng videos na ito at nakinig sa panalangin natin ngayong umaga. Salamat po sa bawat person na ginawa ninyong part ng online family na ito. Salamat po sa bawat viewer na nag-take ng time para manood at manalangin kasama namin. At salamat po sa lahat ng mga comments, likes, at shares na nagbibigay ng encouragement sa ministry na ito. Hinihingi po namin sa inyo na patuloy ninyong gabayan ang mga taong nanonood. Kung may mga personal na hamon sila na kinakaharap ngayon, hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng strength at wisdom para ma-overcome. Kung may mga prayer requests sila na hindi nila na-mention sa comments, hinihingi po namin na marinig pa rin ninyo ang mga silent cries ng kanilang heart at sagutin ninyo ang mga ito according sa inyong will. Hinihingi rin po namin na gumana kayo sa buhay ng creator ng channel na ito. Bigyan po ninyo siya ng continued inspiration para gumawa ng mga content na makakatulong sa spiritual growth ng mga viewers. Protektahan po ninyo siya at ang kanyang family at patuloy po ninyong gamitin siya as instrument para sa advancement ng inyong kingdom. Ngayong Panginoong Diyos, gusto po namin ngayong umaga na mag-focus sa isang practical na aspeto ng buhay, ang provision at ang trabaho. Alam po namin na habang importante ang spiritual aspects ng buhay, kailangan din namin ng practical provisions para mabuhay namin ang daily life namin at para masupport namin ang aming mga pamilya. Salamat po sa inyo dahil hindi lang kayo nagbibigay ng spiritual blessings, kundi nagbibigay din kayo ng material provisions na kailangan namin sa araw-araw. Salamat po sa mga trabahong meron kami. Salamat po sa mga sources of income na binuksan ninyo para sa amin. At salamat po sa mga opportunities na binibigay ninyo na para ma-improve ang aming financial situation. Hinihingi po namin sa inyo ngayong umaga na patuloy ninyong bigyan kami ng wisdom sa pag-manage ng aming finances. Turuan po ninyo kami na maging good stewards ng mga biyayang financial na binibigay ninyo sa amin. Turuan po ninyo kami na mag-budget ng maayos, na mag-save para sa future, na mag-invest sa mga bagay na magbibigay ng good returns, at na maging generous sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Para sa mga kapatid namin na employed, hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng favor sa kanilang workplace. Bigyan po ninyo sila ng good relationships sa kanilang mga boss at sa kanilang mga co-workers. Bigyan po ninyo sila ng opportunities para ma-promote o ma-increase ang sahod
At bigyan po ninyo sila ng job satisfaction para masaya sila sa ginagawa nila at hindi stressed. Turuan po rin ninyo ang mga employed namin na maging good employees, na maging on time sa work, na maging productive sa kanilang tasks, na maging honest sa kanilang dealings, at na maging good representatives ng Christian faith sa kanilang workplace. Hinihingi po namin na sa pamamagitan ng kanilang work ethics, makita ng kanilang mga co-workers na may difference ang pagiging Christian. Para sa mga kapatid namin na may business, hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng entrepreneurial wisdom. Turuan po ninyo sila kung paano mag-identify ng mga good business opportunities, kung paano mag-market ng kanilang products o services, kung paano mag-manage ng cash flow, at kung paano mag-build ng sustainable business na tumatagal. Hinihingi po rin namin na protektahan ninyo ang business nila mula sa mga unfair competition, mula sa mga dishonest suppliers o customers, at mula sa mga economic problems na pwedeng maka-affect sa kanilang business. Bigyan po ninyo sila ng loyal customers na magre-refer pa ng ibang customers. At bigyan po ninyo sila ng good employees na magiging asset sa business. Turuan po ninyo ang mga may business na maging fair sa kanilang employees, na bigyan sila ng tamang sweldo, na i-treat sila ng maayos, at nabigyan sila ng opportunities para sa professional growth. Turuan po rin ninyo sila na maging socially responsible, na mag-contribute sa community, na mag-support ng mga charitable causes, at na mag-operate ng business na hindi nakakasama sa environment. Para sa mga kapatid namin na may agricultural work, mga farmers, fishermen at iba pang rural workers, hinihingi po namin na bigyan ninyo sila ng favorable weather conditions, na protektahan ninyo ang kanilang crops at livestock mula sa pests at diseases, at na magkaroon sila ng good harvest na magbibigay ng sufficient income sa kanila. Para sa mga kapatid namin na professionals, mga doctors, lawyers, teachers, engineers at iba pa, hinihingi po namin na patuloy ninyong develop ang kanilang skills at expertise, na bigyan ninyo sila ng opportunities para mag-serve sa community gamit ang kanilang profession, at na maging blessing sila sa mga taong nakakaugnayan nila sa kanilang work. Panginoong Diyos, para sa lahat namin na may financial obligations, mga loans, mortgages, credit card debts, at iba pang utang, hinihingi po namin na turuan ninyo kami kung paano ma-manage ang mga ito ng maayos. Bigyan po ninyo kami ng discipline para hindi mag-overspend. Bigyan po ninyo kami ng wisdom para mag-prioritize sa mga payments. At kung possible, hinihingi po namin na ma-expedite ang pagbabayad ng mga utang namin para ma-free kami mula sa financial stress. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, gusto rin po namin na mag-make ng mga declarations base sa word ninyo. Alam po namin na ang mga salita ninyo ay may power, at kapag sinasabi namin ang mga ito na may faith, nangyayari ang mga ito sa aming buhay. Base sa Deuteronomio 28:2, sinasabi namin na ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa akin at aabutin ako, sapagkat ako ay sumusunod sa tinig ng Panginoong aking Diyos. Tinatanggap po namin ang lahat ng mga blessings na nakaabang para sa amin ngayong araw dahil sumusunod kami sa inyo. Base sa Deuteronomio 28:6, sinasabi namin na pagpapala ako sa pagpasok ko at pagpapala ako sa paglabas ko. Ang lahat ng mga lugar na pupuntahan namin ngayong araw ay magiging blessed. Ang lahat ng mga activities na gagawin namin ay magiging successful. At ang lahat ng mga encounters na magkakaroon kami sa ibang tao ay magiging positive. Base sa Awit 23:1, sinasabi namin na ang Panginoon ay aking pastor, walang kukurang sa akin. Hindi kami magwo-worry sa provision ngayong araw dahil kayo ang aming shepherd, at hindi kayo nagiging kulang sa pagbibigay ng mga kailangan namin. Base sa Filipos 4:19, sinasabi namin na
Ang aking Diyos ay magtutustos sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Lahat ng mga material needs namin, emotional needs namin at spiritual needs namin ay tutugunan ninyo according sa inyong riches sa heaven. Base sa Isaiah 54:17, sinasabi namin na walang sandata na lalaban sa akin ay magtatagumpay at lahat ng mga dilang babangon laban sa akin sa paghuhukom ay aking paparusahan. Iprotektado kami mula sa lahat ng physical attacks. Protektado kami mula sa lahat ng spiritual attacks at protektado kami mula sa lahat ng verbal attacks o accusations na walang basis. Base sa Jeremiah 1:12, nagtitiwala kami na sumusubaybay kayo sa inyong salita upang gawin ito. Ang lahat ng mga promises ninyo sa Bible ay mangyayari sa aming buhay dahil faithful kayo sa inyong mga salita. Base sa Malaki 3:10, sinasabi namin na dahil nagbibigay kami ng tithe at offerings, bubuksan ninyo para sa akin ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ninyo sa akin ang pagpapala na hindi ko makakaya. Ang blessings na darating sa amin ay mas marami pa kaysa sa kaya naming tanggapin. Base sa 3 Juan 1:2, sinasabi namin na naway guminhawa kayo sa lahat ng mga bagay at maging malusog, gaya ng inyong kaluluwa ay gumaginhawa. Ang physical health namin ay magiging aligned sa spiritual health namin at ang success namin sa material things ay mag-reflect sa spiritual growth namin. Base sa Romans 8:28, nagtitiwala kami na ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos. Ang lahat ng mga mangyayari sa amin ngayong araw, good or challenging, ay magiging part ng inyong plan para sa aming growth at blessing. Base sa Isaiah 41:10, hindi kami matakot ngayong araw dahil sinasabi ninyo na huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang inyong Diyos. Palakasin kita, oo, tutulungan kita, oo, aalagaan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Sinasabi rin namin base sa 1 Juan 4:4 na mas dakila kayo na nasa amin kaysa sa nasa mundo. Ang power ninyo na nakatira sa amin ay mas malakas kaysa sa anumang power ng kaaway na lumaban sa amin. Base sa Efesos 3:20, nagtitiwala kami na sa Kanya na makakagawa ng higit na labis sa lahat ng aming hingi o inisip, ayon sa kapangyarihang gumagana sa amin. Magkakaroon kami ng mga blessings ngayong araw na higit pa sa mga hinihiling namin o ini-expect namin. Panginoong Diyos, habang nagtatapos na ang panalangin natin ngayong umaga, gusto po namin na i-consecrate sa inyo ang buong araw na ito. Ang lahat ng mga oras na magkakaroon kami ngayong araw, ang aming oras sa umaga, tanghali, hapon at gabi, lahat po yan ay inaalay namin sa inyo. Gamitin po ninyo ang bawat oras namin para sa inyong glory at para sa aming spiritual growth. Ang lahat ng mga conversations na magkakaroon kami ngayong araw, hinihingi po namin na maging God-honoring. Ang mga salitang lalabas sa aming mga bibig ay sana maging encouraging sa ibang tao, maging truthful at maging reflective ng aming relationship sa inyo. Huwag po ninyong hayaan na magsalita kami ng mga bagay na nakakasama, nakakasira o nakaka-hurt sa ibang tao. Ang lahat ng mga desisyon na gagawin namin ngayong araw, malaki man o maliit, hinihingi po namin na gabayan ninyo kami. Bago kami gumawa ng anumang choice, hinihingi po namin na mag-remind kayo sa amin na mag-pray muna at humingi ng inyong wisdom. Huwag po ninyong hayaan na gumawa kami ng mga desisyon base lang sa emotions o sa impulse, kundi base sa inyong will at sa mga principles sa word ninyo. Ang lahat ng mga challenges na mararanasan namin ngayong araw, hinihingi po namin na tingnan namin ito as opportunities para ma-demonstrate ang aming faith sa inyo. Huwag po ninyong hayaan na mag-complain kami agad kapag may mga hindi magagandang nangyari, kundi turuan ninyo kami na mag-look for the lessons, mag-look for the opportunities para tumulong sa ibang tao, at mag-look for the ways na pwede naming mag-grow spiritually mula sa experience. Hinihingi po rin namin na patuloy ninyo kaming gibayan sa buong araw.
Hindi lang sa umaga dapat namin kayo makakasama, kundi sa buong araw. Mag-remind po kayo sa amin na mag-pray din sa tanghali, mag-pray din sa hapon, at mag-pray din sa gabi bago matulog. Ang relationship namin sa inyo ay hindi dapat once a day lang, kundi ongoing conversation sa buong araw. Hinihingi po namin na bigyan ninyo kami ng sensitivity sa inyong Holy Spirit. Kung may mga bagay na gustong sabihin ninyo sa amin, kung may mga warnings na gusto ninyong ibigay, kung may mga directions na gusto ninyong ipakita, hinihingi po namin na maging sensitive kami sa inyong voice para marinig namin kayo at masunod namin kayo. Panginoong Diyos, bago po kami mag-end ng panalangin na ito, gusto po namin ulit na magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap namin, hindi lang ngayong araw, kundi sa nakaraang mga araw, linggo, buwan at taon. Nasalamat po sa buhay na binigay ninyo sa amin. Salamat po sa mga pamilyang binigay ninyo sa amin. Salamat po sa mga opportunities na binigay ninyo para sa work at para sa ministry. Salamat po sa mga friends na naging blessing sa aming buhay. Salamat po sa mga experiences na naging part ng aming growth. At salamat po sa lahat ng mga small blessings na hindi namin laging napapansin pero nandun pa rin. Salamat po sa salvation na natanggap namin through Jesus Christ. Salamat po sa forgiveness ng mga kasalanan namin. Salamat po sa eternal life na guaranteed na sa amin. At salamat po sa relationship na meron kami sa inyo na hindi matatanggal kahit anumang mangyari sa mundo. Pangako po namin sa inyo na gagamitin namin ang araw na ito para sa inyong glory. Gagawin po namin ang best namin na maging good representatives ni Jesus sa mga makakasama namin. Gagawin po namin ang best namin na maging blessing sa mga taong makakaugnayan namin. At gagawin po namin ang best namin na maging faithful sa mga responsibilidad na binigay ninyo sa amin. Kung may mga pagkukulang kami ngayong araw, hinihingi po namin na patawarin ninyo kami agad at turuan ninyo kami kung paano hindi na maulit ang mga mistakes na yan. Kung may mga opportunities na hindi namin na-take advantage, hinihingi po namin na bigyan ninyo kami ng second chances. Kung may mga taong na-hurt namin sa mga ginawa o sinabi namin, hinihingi po namin na bigyan ninyo kami ng opportunity na humingi ng tawad at mag-make up. Ang lahat po ng mga prayer requests na naiisip namin pero hindi namin na-mention sa panalangin na ito, alam po namin na alam ninyo na ang mga ito. Ang lahat ng mga silent cries ng aming heart, ang lahat ng mga worries na hindi namin nasabi, ang lahat ng mga dreams at aspirations na private lang sa amin, lahat po yan ay alam ninyo na at nagtitiwala po kami na sa tamang time at sa tamang way ay tutugon ninyo sa mga ito. Lahat po ng mga ginawa namin sa panalangin na ito ay ginawa namin sa napakagandang pangalan ni Jesus Christ, ang aming Savior, ang aming Lord, ang aming Mediator, at ang aming best friend. Kay Jesus po kami nagtitiwala, sa pangalan ni Jesus po kami humingi, at sa pangalan ni Jesus po kami tumatanggap ng mga sagot sa aming mga panalangin. Amen! Mga kapatid na nanonood ngayon, sana naman ay naging blessing sa inyo ang panalangin natin ngayong umaga. Sana naman ay naramdaman ninyo ang presence ng Panginoon habang nanalangin tayo at sana naman ay may mga specific na bagay na na-touch ng Diyos sa inyong mga puso habang nag-pray tayo. Huwag ninyong kalimutan na ang panalangin ay hindi one-time event lang na ginagawa natin sa umaga, kundi dapat continuous communication tayo sa Diyos sa buong araw. Sa pagkain, sa trabaho, sa biyahe, sa anumang ginagawa ninyo, pwede ninyong kausapin ng Diyos at humingi ng guidance. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, sana naman ay mag-leave kayo ng comment sa baba para malaman namin kung paano kayo na-bless. Pwede rin ninyong i-share sa inyong mga friends at family members para ma-bless din sila. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, i-click ninyo yung subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na videos namin. Mga kapatid, sana maging blessed kayong lahat sa buong araw na ito. Sana makita ninyo ang mga gawa ng Diyos sa inyong buhay. Sana maranasan ninyo ang peace ninyo na nagmumula sa Kanya. At sana maging blessing din kayo sa ibang tao
na makakasama ninyo ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, God bless you all at God bless ang Philippines.